masasabayan. Naimbag nagsapa. Ay, naimbag nagsapa. Ay, Oh my ako ang God. i-open ko siya sa magandang araw. Yeah. Kasi anytime pwede siya i-playback. Oo. So, Oo, parang so nga timeless siya. naimbag nga daw kadatay amin. Kasi nga, usually, yung mga konti yung nanonood sa live, pero dumadami yung playback. Okay. Yung So, Mga naimbagnal daw. nakaka 1K sa live, tapos tataas ng tataas. Kasi, pinapanood nila yung replay. Tapos live tayo dito, tsaka sa North Luzon. yan na naman mag-ano na. Huwag lang may mag-comment na Bayan. Ay, marami pong magko-comment. Sigurado. never mind. Doon sa mga bata na nga lang meron. Nabasa ko nga yung FTs mga yan. Yan yun. Magandang sagutin kasi Yung yun hindi eh. ka ba naaawa, di ba kayo naaawa sa mga magulang yun? Oo nga Lagi kayo nasa kalsada. Nasagot naman. Parang ang gusto mong sabihin, ngayon nga, yung mga Dutertads nga, tignan nyo, nasa kalsada na rin. Nagtataas ka oh my God, nakakahiya. Kadiri, Yeah. Tapos never forget. Yes, never forget, martial law sa atin yun. Ilabutan mo. Kakagulo na yung mga kaibigan kong DDA. Maraming mga hindi mo maintindihan. Pati sa Mga professionals, mga hindi. Kakin ko rin yan. Binaw-offend pala. Ma'am, mic test po sa inyo. Mic, test, mic. Mic, test, 1, 2, 3, test, mic. Test, mic. Dire-diretso siya, walang advertisement. Alam, So nga, istorya tayo lang. hindi pa po kami, wala pa po kami kinukuhang ads. Pati po yung sa election series, libre po yun. Yung tig 20 minutes, ilo-launch na namin siya this week. Lahat sila. Ideally sana, kaya lang ang hirap, yung mga makabagyo, medyo mahirap tawagin. Ma'am, Tapos, i-live ko. live na? Ay, ko lang. Ano ko lang yung teaser. O sige. Ngayong araw na ito ay mapalad tayo na maihahabol natin para sa Women's Month ang ating usapang babae. We now have two special guests para pag-usapan nga natin ano ang importansya ng buwan na ito sa ating mga kababaihan at paano nga ba nagkaroon ng Women's Month. We have with us tonight Miss Daisy Bagni of Inabuyog, Metro Baguio, and of course, Miss Imelda Tabiando of the Women Working for Justice in the Cordillera or JOPNet. Welcome. Naimbag nga malong. Naimbagnal daw. Welcome po sa The Breaking Point, and it is in this show that we talk about issues that matter. Unahin po natin si Ma'am Daisy. Tell us about Inabuyog, Metro Baguio. And paano natin sineselebrate ang Women's Month? Although patapos na tayo, ma'am, pero hahabol tayo. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa Fridge TV. Ako po si Daisy Bagni mula sa Inabuyog Metro Baguio. Ang Inabuyog Metro Baguio ay organisasyon ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor, sa komunidad, sa mga manggagawa, ng mga profesional, na bumubuo ng isang organisasyon. Yun nga ang Inabuyog Metro Baguio. Anya ti significance ti March 8, iti Inabuyog Metro Baguio. Ti March 8,
International Working Women's Day, tatakot International Working Women's Month. No sa dinno, kat ikan mi ti recognition, dagiti babae, manipod idi, 1800s pay laeng, ngagapo iti kasasaad da, their poor working conditions, awan ti usto nga oras iti panagtrabaho, kat isuti nang iduron kadakwada, tapno ilaban agmaymaysa ti karbenganda iti usto nga panagtrabaho, tapno maadanda iti karbengan iti nasayaat nga pagtegedan, isu dagito iti gapo no apay nga aging gana itatta ket bigbigbigan tayo dagiti babae nga inmuna nga nang ilaban ka dagiti nagduduma nga karbengan nga ana di jayon sagsagrapan tayo itattahan lang nga da kami nga babae no diket uray dagiti kakabsat nga lalaki matlaeng. Daytoy ti importansya na launay ti International Working Women's Day. Adupay laeng dagiti kailangan pa nating isulong para mas makamtan natin fully yung ating mga batayang karapatan sa panahong ito. Thank you, ma'am. And ganyan nga po ang ating International Working Women's Month or Day. Dahil ang ating mga kababaihan ay napakalaki ng ambag, ika nga sa ating komunidad, sa ating bayan at sa ating syudad dito sa ating Baguio. Ma'am Imelda, kamusta po? Okay lang. Ikwento mo sa amin, ano nga ba itong JAPNet at ano ang significance ng ating Women's Month para sa organisasyong ito? Ang tagal ka namin inintay dito sa show na to, ma'am. Thank you. Sorry kung hindi ako nakapunta nung una. Naimbag nga rabii, naimbag nga aldaw tayo amin, siya ni Imelda Tabiando, ti agda mga spokesperson, ti working women, Working Women's Month? no? Day? For justice and peace. Oo. Go ahead, ma'am. Spokesperson ng JAPNet. Opo. Justice, women working for Women working for justice in the peace. Cordillera. Justice and peace in the Cordillera. Na- Napakahaba po kasi ng ibig sabihin ng JAPNet. Kaya po kami ay nalilito din. Ako po ay kasama sa JAPNet. Oo nga eh. So kami po ay magkakasama dito. Wag po sanang magagalit sa amin ng mga kasamahan namin. Oo nga eh. So ulitin natin, ma'am. Women working for justice and peace in the Cordillera. That's JAPNet. Sige, ma'am. Take it Oo. away. Ito ay hindi siya isang organisasyon kung hindi ito ay aggregation of different women's organization and individuals who are fighting for justice and peace. Kaya nga very clear doon yung usapin ng justice and peace. Kaya yung mga sinusuportahan talaga natin ay yung mga kababaihang may issue sa usapin ng justice and peace. At ito ay ang ating lead convener dito ay si Engineer Trelly Marigsa na maganda sanang pumunta dito. Hi, Ma'am Trelly. pero We miss you. Sana po makakapunta kayo dito sa show natin. sila, palagi kasing Nakabiyahe bumibiyahe. po. Oo. Lagi nagmamaneho. Oo. Kaya tuloy minsan na aksidente nga. Opo, matapang po talaga itong si Ma'am Trelly. Kung yung siguro historically magandang balikan natin kung bakit natin sineselebrate ang March 8. Ang March 8 ay hindi yan ipinanganak ng isang beauty contest o ng pagandahan. Kung hindi, ang Marso 8 ay ipinanganak dahil sa pakikipaglaban ng iba't ibang mga kababaihang biktima ng karahasan, ng mababang sahod, at saka yung usapin ng empleyo. Kaya actually, nag-start ito noong 1908 kung saan 15,000 women march in the streets of New York para ipaglaban nila yung kanilang 8 hours work. So 1908 pa to at nag-ugat Yes. ito sa mga babae na nagtatrabaho. Sa mga factoria or sa mga... Kasi sa panahon na yan, may isang sunog na nangyari sa loob ng isang factory. Pero dahil nakalak yung factory na yon, maraming mga namatay. Kaya ang nangyari dyan, maraming kababaihan ang lumabas sa kalsada at syempre, kagaya ng ginagawa namin,
Nagrally talaga sila at Nagprotesta. hiningi yung usapin ng sana yung 8 hours na pagtrabaho. So yun ang nilalaban nila nung panahon na yun. Yes. The labor So rights. 1908 pa lang, meron ng mga hindi ginagawang tama sa labor issues sa ating mga kababaihan. So Yes. matagal na ito at hindi lang ito nangyayari sa ating syudad, sa ating bansa, pero sa buong mundo. Yes. Doon actually yung nag-start noong 1908 for 15,000 working women. Kaya nga, very important na ilagay natin pag nagsa-celebrate tayo ng March 8, hindi lang siya International Women's Day. Kung hindi International Working Women's Day, ibig sabihin, sinasaluduhan natin yung mga naunang mga kababaihang nagbuwis ng kanilang buhay at mga dugo upang ipaglaban yung ilang mga tinatamasa natin ngayon. Yung usapin ng 8 oras ng trabaho, yung kasi noon 24 hours. 16. Yes. Kaya dire-diretso maraming Meron pa rin namamatay. yung 16 hours ngayon, Ma'am Daisy. Itong mga tao natin sa call center, centers, tapos ngayong naka-work from home, ay nagkakaroon ng 18 hours, 20-hour work week. Ayan. Kaya ganun siya. Kaya yung history niya, magandang iniisip natin na hindi ito yung pagandahan, hindi ito yung beauty contest, hindi ito yung pag-aano sa garden, kung hindi nagsimula ito dahil nga ipinaglaban nila yung usapin ng sahod. Mataas na sahod, yung hindi naman yung mataas na mataas, kung hindi yung nakakabuhay na sahod, yung oras ng patrabaho, hindi sana yung sinasabi nga nating 16 or 24 hours, sana may oras din ng pahinga, ganyan. Yan yung usapin ng, tapos syempre, yung usapin ng right of suffrage. Yes. Kasi alam naman natin na ang kababaihan noon ay wala pang karapatang magbumoto. Kaya we always go back to the history of At March 8. ngayon, malapit na ang ating Ay, election election, ulit. oo. Pag-uusapan natin ang mga kababaihan natin at ang importansya nila sa ating gobyerno mamaya. Yeah. Pero dati, bawal bumoto ang mga babae. Yes. Kung dito sa Pilipinas, it was only in 1935 where kung saan unang-unang beses bumoto ang mga kababaihan. Pero kahit na bumoboto na tayo, that time, syempre yung usapin pa rin ng mga issues ng kababaihan ay hinaharap natin. Kailan lang naman, di ba, na ipasa yung act, yung National Women's Month, yung act to celebrate, to declaring March as a Women's Month, ay nung 1990 lang naman, kung dito sa Pilipinas. Hindi siya instant Yeah. na batas na ibinigay. Talagang nagkaroon ng malakas na ugong mula sa sektor natin. Kaya ito ibinigay. So Yes. parang ang sinasabi natin dito ngayon, ang mga karapatan ng ating kababaihan dito sa bansa ay kinakailangan ipaglaban. Yes. Oo. At ang mga Ipinaglaban talaga organisasyon na kinabibilangan nyo respectively ay nagsusulong sa mga karapatan ng kababaihan. Mm-mm. Gaano kahirap maging women's rights defender? Dahil naharap tayo sa usapin na itong Inabuyog Metro Baguio, itong JAPNet, itong Gabriela Women's Party List. Sinasabi nga nila na ito ay mga puro aktivista, puro rebelde, puro nagrarally. Nasasaktan ba tayo pag napaparatangan tayong wala tayong ginawa, kundi magrally ng magrally? At natatag nga tayo. Ang red tagging po ay malakas ang hugupit sa ating mga kababaihan kung hindi nyo nalalaman. At napakaraming kababaihan ang nahaharap sa ganitong problema. Nasasaktan ba ako kung sinasabi nilang ako ay aktivista, ako ay nagrarally? Kung yun lang sinasabi, hindi, kasi totoo naman yun. Pero kung sinasabi nilang wala akong ginagawa, na nagrarally lamang, syempre nakakasakit ng Yun ang damdamin medyo yun. mali, dahil Mali yun. napakaraming ginagawa. Kasi madaming ginagawa ang isang babaeng aktivista kagaya ko. Hindi araw-araw na nandun ako sa kalsada. Kasi minsan lang tayo pumunta sa kalsada eh. Kung may mainit na issue na kailangan nating ipaintindi sa madlang tao, kaya tayo pumunta sa kalsada. Hindi naman araw-araw nandun tayo sa kalsada eh. Ang pagiging aktivista hindi lang sa kalsada, kundi nasa komunidad, nasa paggawaan, nasa eskwelahan.
inaaral natin kung ano yung mga major issues na nakakaapekto sa mga tao sa umili ng Baguio at kung ano yung nararapat lamang na hingin natin sa mga dagiti adda iti turay. Hantay nga basta-basta mapmapan ijay kalsada nga apan ag ngalngalaw-ngaw nga awanti main issue nga bitbit tayo. Siguro yun ang pagkakaiba natin ng mga babaeng aktivista na kagaya ng Inabuyog Metro Baguio, kagaya ng JOPNet, kaysa sa mga basta mo pupunta sa kalsada at nag-rally na walang isyong bitbit. Agngalaw-ngaw lang na awanti objective nga ipangag kadagiti adda iti turay no anya jay main issue no anya ti rikna dawat dagiti umili. Siguro yun ang pagkakaiba So natin sa iba pa. reflection talaga ng community at hindi lang tayo pumupunta sa kalsada para mag-ingay. Pero meron tayong mga isyong sinusulong. Ito po yata ang medyo kinukulangan ng iba sa ating mga kababayan dahil kapag nakita nila isang grupo o isang ang mga organisasyon na nagpupunta sa ating kalsada ay instantly isipin nila, walang ginagawa ito kundi mag-rally ng mag-rally. Ito po ay isang sitwasyon na hinaharap natin palagi. Ate Melda, ano masasabi mo dito? Mukhang nag-iisip ka ng sagot. Siyempre, as an activist, I can say I'm very proud. Na bahagi ako ng mga landmark cases na hinarap ng kababaihan, yung mga batas na ipinasa, na ipinaglaban talaga naman yan ng mga kababaihang nag-rally at sumisigaw sa kalsada hanggang sa kongreso. Kaya hindi ako dapat mahiya. Yung sasabihin wala akong ginagawa, I think naman marami. Marami akong biyahe sa mga communities. Yung pagbibigay lang ng pag-aaral, what is violence against women. Na That's one of the information campaigns that you champion. yeah, tapos yung pagdidiscuss natin ano yung iba't ibang mga batas na pwedeng gamitin ng kababaihan para ipaglaban yung kanilang mga karapatan. Di syempre as member of Inabuyog, because I'm also part of the Inabuyog Regional Alliance where Inabuyog Metro Baguio is part of, talaga namang ang pumupunta kami sa mga community. Ay sa mga community may mga nagsasabing mga komunista yan, mga terorista yan, Yan po ang medyo mas delikado at medyo mas masakit pag tinag na tayong komunista at mga terorista. Kasi wala naman tayong ginagawang masama. Ang sasabihing mga terorista ka, may pinatay ba kami? May pinatay ba tayo? Wala naman. Yung bunganga ba natin kung sumisigaw tayo or nagbibigay tayo ng mga pag-aaral, nakakamatay ba 'yon? Hindi naman, hindi ba? Tapos, di syempre, as part of Gabriela Women's Party, where I am the spokesperson, I'm the regional coordinator for the Cordillera, ang sinasabi naman nila, nandyan sila sa Kongreso, yung boses nila, ginagamit nila para ilabas kung ano yung mga kahilingan ng mga kababaihan at ng mamamayan. Yung pagpasaba ng yung Violence Against Women and Children Act of 2004, yung 105 maternity, yung expanded maternity law, yung Solo Parents Act, yung Magna Carta of Women. Kanino ba yung naninilbihan? Sino ba ang nagbebenepisyo sa mga batas na ito? At sino ba ang nagsulong na una? Yes. Gabriela Yan nga yung Women's yun yung isinulong ng Gabriela Women's Party. Tapos sino ang nagbe-benefit? Hindi ba ang mamamayang mga kababaihan at mga bata? Hindi naman yung mga hindi naman yung mga terorista. Hindi naman yung mga nasa bundok na yung nakahawak ng baril. Hindi ba? Kaya parang kumbaga is, yes, leftist tayo. We are activists. Ginagamit natin yung ating mga boses para i-put forward yung mga kahilingan ng mamamayan sa Kongreso. Kasi yan naman yung role nila. Kaya, hindi yan usapin ng pagiging terorista. Kasi sasabihin, ayoko sa Gabriela dahil terorista yan. Ano bang ginawa niya? May pinatay ba siya? Bakit hindi natin tignan kung ano yung isinulong niyang mga batas? Ano yung mga ginawa niya? Ito ba ay nakasira
sa buhay ng mga kababaihan at mga bata, or ito ba ay nakatulong? Kaya parang kumbaga is all yung mga batas na nagbe-benefit tayo ngayon, yung usapin lang ba ng isinisigaw ng makabayan dyan sa Kongreso na 125 across the board nationwide na salary increase supposed to be, kung ma-approve ba yun, sino ang magbe-benefit? Hindi ba ang mamamayang Pilipino? Kaya nakakaano na parang kumbaga is ano yon, ang mga isinisigaw ba natin, yung mga pinuput forward ba ng ating mga congressmen, congresswomen sa Kongreso ay para sa kanila or para sa mamamayang Pilipino? Kaya yung ganun sana maging hindi dahil sinabi nilang ang mga aktivista yan, mga bad mga yan. May kaso ba tayo? Who among us ang may mga kaso? Hindi pa naman tayo nahaharap sa mga kaso para sabihin nilang mga may pinatay ba tayo? So ganyan po ang hinaharap ng mga grupo na nagsusulong ng karapatan ng ating mga kababaihan. Gaano ba kahirap maging babae at gaano kahirap maging babaeng aktivista? Tell us about your day, Ate Daisy. Kasi nabanggit mo kanina. Siyempre mahirap maging aktivista, na babaeng aktivista. Lalong-lalo na kung, yun nga, kung ngayon kasi, ang pagiging aktivista parang medyo masama na sa maraming tao. Yun nga ang sinasabi ni... parang negative agad yung connotation. Parang ganon. Kaya yun, mas humirap sa panahon ngayon na yung mga aktivista ay nare-red tag, ang mga aktivista ay parang walang tamang ginawa. Pero kung tignan natin doon sa kasaysayan ng activism, siya nga ang dahilan kung bakit marami tayong mga magagandang karapatang tinatamasa ngayon. Halimbawa, yung binanggit ni Ate Imelda na isinulong ng Gabriela Women's Party, nadulot din yun ng pakikibaka ng mga kababaihan sa laylayan. Kaya merong Violence Against Women and Children Act. Ang hindi mo nabanggit yata kanina, yung Occupational Safety Isa pa and yun. Hazard Tama. Act. Na, So kailangan isa-isahin natin yung batas na naipatupad natin dahil sa kakangaw-ngaw natin. Kung pwede nating sabihin, kakaingay. Oo. At ang mga ito naman nagsisilbi sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Hindi naman ito nagsisilbi sa aming mga aktivista lang kundi sa lahat ng mga manggagawang kababaihan, pati na rin ang mga kalalakihan. Merong mga bills in Congress na hindi pa naging ganap na batas, yung National Minimum Wage Bill, 1,200 pesos across the board nationwide. Sino ang magtatamasa nito? Siyempre, mga manggagawa. Meron yung anti-contractualization bill na siyempre, ang gusto natin, regular na paggawa, hindi contractual. Tama. Para may security of tenure tayo. Yun ang ilan sa mga bills na ipinasa na at least na nakasulong na siya. Kasi mahirap din magpasa ng batas. Matagal. Alam natin ang Iba ang ating proseso. ang proseso. Siyempre, dominado din siya ng mga negosyante, mga dinastiya. Kaya maraming mga bills na ipinasa ang Gabriela Women's Party na hindi nakakasulong. Pero dahil sa kaniyang determinasyon din na protektahan at isulong ang interes ng mga kababaihan at mga manggagawa. Kaya meron naman siyang mga resibong ipapakita sa atin. Yan ang importante palagi, ang resibo. Nanonood po ngayon ang ating mga kaibigan. Si Beng Garcia. Magandang gabi po, Miss Hello, Beng. Ma'am Beng. At sana ay mapunta ka rin dito sa show natin. Actually, nakaschedule tayo para sa ating usapang enerhiya soon. And nanonood po si Odi Kulongon. Magandang araw sa iyo, Odi. So ito po ang ating mga supporters. Marami pong kababaihan ang nanonood. We're reaching our 1,000 views for this live. For Ate Imelda, gaano ba kahirap at ano ba ang key role ng ating kababaihan sa gobyerno? Kasi mag-election na, and the role of women in our government. Mapapasabak na naman tayo sa isang divisive na election ngayon, not only for the national but also for the local. And ano ba ang importansya ng ating women's vote? Siguro bago ko sagutin yun,
Malen. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Daisy kanina, yung ano ba yung kalagayan ng kababaihan Go ahead. aktivista. Ay di syempre, we are also mothers. We are also parents, ano. Bilang isang ina, kailangan mo ring harapin yung pangangailangan nila. Pero most of the time, dahil kailangan naming harapin yung aming mga gawain, lalo na yung pagpunta sa field, yung pagpunta sa mga community, naiiwan din yung ilang mga responsibilities actually namin sa aming mga anak. Pero we try to na angkupan kung ano man yung mga kahinaan sa mga anak namin at pinapaliwanag din namin sa kanila kung ano yung ginagawa. Kasi syempre, sila rin kung minsan tinatanong nung kanilang mga kaibigan, o yung nanay mo nakita ko sa kalsada sumisigaw. Nagkakaroon Ganyan. ng ganon. Yeah, may mga ganon. Kaya kailangan mo rin talagang ipaliwanag. Syempre, mahirap nilang intindihin pero proseso din yan. Proseso. Kailangan dinidebriefing at binibriefing Yes. ng mga anak. Because women activists are also mothers, daughters, sisters, and aunts to Yes. their relatives and loved ones. We're also best friends to our friends. So, many roles talaga. Tama. Hindi lang kami isang aktivista. Ganon nga. Mhm. Kaibigan, anak, Tao rin magulang. tao rin. Oo, Tao pinaka-importante. Tao rin. At alam naming magmahal. Naku, yan ang pinakamatindi. Yeah. Pero siguro ibang topic ang pagmamahal Yeah. ng isang Hin- aktivista. Ano? Yeah. Hindi lang sa mga anak, kung hindi sa mas malawak Sa bayan. na Ayun na naman mamamayan. tayo. Kaya nga, eh. sinasabi natin na kahit sinasabi nilang bakit andyan kayo sigaw ng sigaw, sisigaw kami hanggat ang karapatan natin ay maibigay ng gusto. Di syempre, ngayon haharap naman tayo sa election. Naku, eto na. Di ba? The reality naman, historically, pag usapin ng politika, ang sabi nila, panglalaki lang yan. Di ba? Patriarchal Yeah. talaga ang ating society. Oo, tingnan mo naman, 1935 lang, tayo, mga Pilipina. Yung mga babae, bumoto. After that, kailan ba unang ibinigay ang batas para i-recognize na may gender violence dito sa Pilipinas? It was only 2004. Yung ating may yung kasi pag usapin ng Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, that's yung recognition na talagang may nangyayaring violence the with- acknowledgement that sa there is intimate violence. relation. True. Pero yan ay sa intimate relationship lang. Hindi pa nila tinitignan yung violence na ginagawa mismo ng iba't ibang mga sektor ng ating society. So, marami talagang kailangang ipaglaban ang kababaihan. Kaya kung titignan natin, gradual din yung Matagal. nag-participate ang ating mga kababaihan. Pero kahit na andyan sila, nag-participate sila sa politika, pero yung usapin pa rin ng mga issues, yung major issues, ay kinakaharap nila yung usapin ng misogynistic views on women, yung pagtingin pa rin mas mababa pa rin sila sa kalalakihan. Second class citizen pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Yung very minimal or iilan lang yung representation sa iba't ibang mga levels of our society, di ba? Tapos di syempre tuloy-tuloy andyan pa rin yung sexual harassment at mga pang-aabusong Hindi siya kinakaharap nila. tumitigil. Oo, regardless of andyan sila. Kaya nga kung titignan natin, sana sa pagpasok natin ngayong eleksyon, tingnan natin yung mga babae na talagang makababae. Hindi kasi sinasabi natin hindi dahil babae ka ay makababae ka. Naku, malalim yung Yeah. statement na yan. Hindi ibig sabihin na babae ka, ay makababae ka Women's na. rights ka. Yes. So, paano po natin kailangan suyurin o kilatisin ang ating mga kandidatang babae? Dahil medyo marami tayong kababaihan ngayon. Paano ba natin gagawan ang checklist natin sa kanila? Sa mga babae. Aha.
is there a do's and don'ts or titignan talaga natin ang track record, kumbaga? Track record and also the background. Mhm. Kasi, syempre, yung sinasabi nga nating, kahit babae ka, hindi ka Makababae. Oo, kasi mayroon pa rin ganyan, ano. Yung sinasabi nating, ano ba yung uring pinanggalingan niya? Syempre, if you're a landed woman, compared to a Gagawang kababaihan. manggagawang kababaihan, syempre, anong interes ang isusulong mo? Syempre, ayaw mo ng, ano na yon? Land reform. Definitely, your land will be affected. 'Di ba? Parang ganun. Pero syempre, yung manggagawang kababaihan, gusto niya mas mataas na sahod. 'Di ba? Kung ikaw ay kung pag-aari mo ang isang malaking mga kumpanya, syempre, ayaw mo yun. Kaya nga tignan mo dyan sa Kongreso, ang tagal-tagal or hindi pa naaaprobahan ang kahit isinulong nating pagtaas ng sahod, yung 125 across the board nationwide. Sasabihin nila hindi pwede kasi malulugi yung mga negosyante. Pero pag nagre-report naman, nagpapakita ng kanilang mga mga kita, ang mga kumpanya ay ang lalaki. Pero pag nanghihingi tayo ng sweldo, ng pagtaas ng sweldo, sasabihin nila, napakahirap ibigay. oo, sasabihin nila, malulugi sila kung dadagdagan nila ng ganon. So, isa Magbibigay yan sila sa 5 talagang piso. issue natin bilang, hindi lang bilang babae, pero bilang Mamamayan. bilang Oo. mamamayan at bilang manggagawa. Oo. Na talaga namang nagtatrabaho lang para mabuhay, basically. Kaya nga yung At actually, hindi 125. Matagal na yan. Ang hinihingi natin ngayon ay 1,200 pesos per day. Opo, Family, 1,200. Oo. per Kaya day. Kasi tumaas na ang mga presyo di ba? Mga Opo. bilihin. Kaya Mataas nga, na talaga. Oo. Mahirap yan ang kailangan natin para at least mabuhay. 1,200 to survive a day. Yes. For a family of Decently. 5. yes. So, hindi totoo itong mga naririnig natin na pwede kang mag-survive sa 500 pesos. No. For a family of 5. So, it takes 1,200 to live decently. Yes. Yes. Dito nga, kung dito sa Baguio, punta ka ng palengke. Mamili ka ng 1 kilong karne. Magkano ang 1 kilo? 380. Oh. Di ba? Kaya yung 1,200, wala din siyang pupuntahan sa isang araw. Pero yun ang hinihingi natin para at least mabubuhay tayo ng disente sa isang araw. Oo. National minimum wage. Kaya hindi yung papatse-patse bawat rehiyon, iba yung kanilang Dahil regional naka-provincial wage. pa nga ang karamihan sa ating mga lugar, di ba? Oo. Kasama ang ating Cordillera. Cordillera. Kaya nga tignan mo, nag-start actually ang panawagan sa 125. Ito ang Yung days. 125, nagsimula yan nung unang pumasok, nakaupo ang mga kabayan dyan sa Kongreso. Hindi yan inapprove, hindi yan ipinasa ng mga nasa Kongreso. Kasi nga kung titignan mo kung sino yung mga nakaupo doon, syempre may mga vested interest silang apektado if they will put forward that kahilingan ng mamamayan. O ngayon, sa tagal na ng panahon, hindi nakakasya yung 125. Yun nga, hinihingi na natin 1,200 across the board nationwide. Kung nationwide, sinasabi natin, hindi na yung titignan mong nagtatrabaho sa Cordillera, nagtatrabaho sa National Capital Region, kasi wala namang pagkakaiba ang mga presyo. Ganyan. Meron pong nag-happy birthday sa ating viewer. Happy birthday po, tita. Pero hindi niya sinabi kung sino. Sino po ang may birthday? Wala. Wala. Thank you. Happy birthday. Fake news po ito. Wala pong may birthday sa amin. Happy birthday to us Happy women. Women's Month. Yeah. Kamusta po ba ang kababaihan sa Cordillera? In terms of rights, in terms of way of living, ano po ba ang nakikita nating parang overview ng ating mga kababaihan dito? Predominantly, we are living in an agricultural area sa bawat probinsya, except for, of course, itong mga urbanized areas. Di syempre kung Napapasahan po sila kung sino mauunang sasagot. Hindi kasi syempre sila kung ngayon sa usapin ng agrikultura, yan naman ang main na
source of livelihood supposed to be natin dito sa Yes. Cordillera. Paano po papasok ang kababaihan At dyan? sila naman Opo. talaga ang nag-work sa, they are the ones stealing the rice fields. Mhm. Pero dahil sa problema natin dyan sa tubig, 'di ba, with all the Irrigation. development projects na pumapasok sa ating mga iba't ibang probinsya sa Cordillera, affected na rin. Mhm. Tapos syempre, yung pagpapalit ng gamit ng lupain, Mhm. 'di ba? So directly affected din ang kababaihan dito. At ang nangyayari dyan, para mag-survive yung family, marami talagang lumalabas. Whether going abroad or yung pumupunta talaga dito sa syudad, at sila nga yung malaking bilang ng bumubuo ng ating mga maralitang kababaihan. Mhm. Oo. Pagdating sa syudad, di syempre sila yung naghanap, dumiskarte kung paano itaguyod yung kanilang pamilya. Opo. Ambulant vendors at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan para lang maiuwi para sa pamilya. Kadalasan babae. Ano? Yes. Yeah. Yes. Kadalasan mga kababaihan ito. Na nakakatanda na. Nakakatanda at may Mga mga bata. bata rin. Oo. Oo. Kaya, syempre, yun nga ang nakakalungkot din kasi dahil sa dami nga ng mga pupunta dito sa Baguio, lumiliit na ang oportunidad Mhm. para sa kanilang mga pamilya. Kaya yung may ibang mahirap sa probinsya kasi agricultural Dito naman sa syudad, mahirap din kasi yung oportunidad ay lumiliit din sa dumadaming bilang ng mga kababaihang nagmumula sa probinsya papunta rito. Tapos, syempre, dahil walang comprehensive na program kung paano din nga ang role ng Baguio bilang sentro ng Cordillera, kaya marami sa mga kababaihan mula sa probinsya, sila yung nagiging urban poor women dito sa Baguio. Mhm. Marami pong mga kandidato ngayon na ang dami-daming pinapangako. Ano po ba dapat ang titignan natin sa kanilang mga agenda with regards to women? Is there a women's agenda that we have to look for or to ask for our candidates? Ano po ba dapat ang kailangang isulong para sa ating mga kababaihan ngayon? What are the most pressing issues and ano ang kailangan ng ating mga kababaihan? Kung gusto ko lang munang balikan yung usapin ng kasama na rin kasi ito sa checklist. Ano? Yes, go ahead. Kung hindi lang doon sa kababaihang mga tumatakbo, kundi lahat ng mga kandidato. Mhm. Siguro magandang tignan kung mga dati ng kandidato yan, ano yung mga naging track record nila Track record pa rin. sa tama. usapin ng kababaihan at ng mga bata. Ano yung mga isinulong nilang programa at proyekto upang sagutin yung issues ng kababaihan, gaya ng violence against women and children, yung usapin ng patrabaho sa mga kababaihan, paano nila hinaharap yung issues ng mga kababaihan ng mga bata doon sa usapin ng education among children. Kasi hindi lang yung promises, kasi marami na mga promises ang Na kadalasan ay napapako. napapako lang. At kasi syempre, paano rin sila naninindigan sa usapin ng human rights, ano? Yes. At kung paano rin sila naninindigan sa usapin ng particular for us, ang usapin paano nila tinitignan yung red tagging, harassment, intimidation sa mamamayang pinagsosospetsahang terorista at mga komunista na wala pa namang So ito ay iilan sa ating mga dapat tanungin sa ating mga nanunuyong mga kandidato ngayon dahil ito kumbaga nga ay may direct hit sa ating kababaihan. Ano po ba ang mga nangyaring aktibidad ngayong Women's Month in our respective organizations, and do you think na napalawig nito ang kaalaman sa Women's Month or women's rights as a whole? Kasi ang dami nating commemoration, ang daming activities from the national to the local na nag-trickle down sa communities.
Oo, maliban doon sa nangyaring March 8 activity na inilunsad, syempre ng Inabuyog Metro Baguio doon Opo. sa Igorot Park Opo. noong March 8 mismo, na merong short program, maikling programa kung saan tinalakay yung kalagayan ng kababaihan. Dinuplicate din natin ito sa mga komunidad at mga eskwelahan kung nasaan tayo. Mas ganon, para din kailangang i-discuss sa kanila kung ano yung mga batayan ng pagpili ng mga nararapat na i-shade kasi panahon ng election ngayon. Yes. Kasi yun yung isang dapat nating bigyan ng Pansin at diin. diin dahil election ngayon. At importante, dagdag doon sa sinabi ni Imelda kanina, kung dito lang sa Baguio, kailangang ang isang dapat tignan sa mga kumakandidato, babae yan man o lalaki, kailangang ang plataforma nila at yung track record nila ay yung nakasentro sana sa people-centered development para hindi yung pagpapapasok ng maraming mga private corporations dito sa Baguio na halos mawalan na ng espasyo tayong mga taga Baguio rito sa ating mismong syudad. Ang isang characteristic kasi ng Baguio ay sentro ng turismo, pero dapat isaalang-alang din na ang mga taga Baguio ay merong mga social services na kinakailangan at yun ang isang pagtuunan ng pansin bago sana ang turismo. Kasi kung sa ngayon napapansin natin, kulang ang supply ng tubig. Kinukulang talaga tayo traffic. Ano ang mga paano ito masosolusyonan na hindi naman masasakripisyo o hindi privatisasyon ang solusyon? Naku, mainit na topic yan, Parang Ma'am Daisy. ganon sana ang gusto. At yun ang kailangan nating tignan sa pagpili ng ating mga isi-shade sa darating na halalan. Dahil ngayon, nasa gitna tayo ng pag-deliberate or pagpili sa ating ikangang big ticket projects at ito ay mga PPP, Public Private Partnership. Pero natatakot ang karamihan dahil ang fear ay ito ay napupunta na sa privatization at ito nga ang ating iniiwasan. Isa sa mga issue, syempre itong palengke natin, which is at the heart of the city, ika nga. Ano ba ang tindig natin dito sa palengke issue natin? At I'm sure maraming madidisplace at maraming maapektuhang kababaihan dito. Siyempre, kung sa hanay ng Inabuyog Metro Baguio, tinutuligsan natin ang privatisasyon ng palengke. Gusto nating ma-develop ang palengke, pero sana walang madi-displace na mga manininda ng palengke at hindi sana pupunta ito sa isang pribado. Kung paano gagawin yan ng syudad, di siya ang matutulungan sana natin ang ating syudad kung paano siya i-develop. Kasi may pinopropose ang mga taga-palengke rito at hindi sana siya, hindi privatisasyon ang solusyon. So kaya sa pananaw natin ay kakayanin natin ang pag-ayos o pag-develop ng ating palengke na tayo-tayo ang gagalaw. Oo. Kung magtutulungan tayo. Kung magtutulungan, tama. Oo. Kasi kung sa agenda ng Gabriela Women's Party List, Yes. isa talaga sa usapin na isa sa kanilang binibitbit ngayon, yung usapin ng privatization of public markets. Hindi Yes. lang sa Baguio, Yes. kung hindi all over It's happening all over the country. Philippines. Kasi malaking Bakit nga mga... ba ginagawa ito? Siyempre, alam naman natin kung magiging pag-aari yan ng private, di siyempre the profit will go to that person private. alone or the private company. Yan yung kasi kung bakit yan yung isa sa binibitbit or isa sa major agenda na issue na dala ng Gabriela Women's Party, nakikita niya kasi na marami at karamihang apektado kasi alam naman natin ang maraming manininda, mga kababaihan, di ba? Tama po. Kasama ang kanilang mga anak at marami talagang maaapektuhan, mapapaalis, yun nga, affected
for privatization, kasi alam naman natin na once na ang isang kumpanya or whatever services we had ay mapra-privatize, di syempre ibang presyo ang pag-uusapan. Kapag napasok na nga dito. Oo. At sa usapang ito, ang pinag-uusapan natin syempre ay ang SM dahil sila nga ang nakakuha ng OPS o ng ating original proponent status. Kumbaga, sila ang primary nating inaantay na dito sa prosesong ito na ngayon nasa ating CDC na, ang ating City Development Council. So malapit nang magdesisyon tungkol dito. At marami nga ang divided ang ating community ngayon dahil merong may gusto, merong may ayaw. Ang pinag-uusapan na lang po natin ay proponent dahil lahat naman ay for the development of the market. Walang question doon. Everybody wants the market to improve. Pero nagkakatalo na nga lang sa kung sino ang gagawa nito. Huwag sanang pupunta sa isang tao lang or sa Dambuhalang isang kapitalista. kumpanya lang or isang, yun nga, kapitalista. Kasi, syempre, anybody napapasok sa ganyang mga kontrata, if it's a private entity, alam naman natin, ang iisipin palagi niyan ay profit. Of course. No, but wala namang may gusto na papasok ka sa isang negosyo na wala kang Kikitain. pakamaling malaki. That's reality. Ang dami pong naganap na mga public consultations. I'm sure marami sa ating mga miyembro at mga kababaihan ang nag-a-attend nito dahil ito nga ay issue na malapit sa puso ng ating mga mamamayan dito. At of course, dahil nasa gitna tayo ng midterm election, nagiging election issue. Isa lang yan sa mga issue dahil meron pa tayong traffic, yung congestion fee, at of course, eto na yung paborito ng lahat ngayon dahil nag-umpisa na nga ang ating local election, ang usapin ng dynasty. Pasintabi po sa mga kandidato natin na na-accuse na mag-uumpisa ng dynasty. Open po tayo dito sa Breaking Point para sa inyo. Pero ano po ba ang tindig natin? Dahil napipinto ang ating eleksyon at nahaharap ang Baguio City sa isang desisyon. Ika nga. Yung pag-usapin kasi ng serbisyo, hindi Tinginan naman ulit sila kung sino mauuna. pag-usapin ng public service, hindi naman necessaryong lahat kayo nasa posisyon, nasa poder, di ba? Tapos, di syempre, kahit hindi na natin kukunin dun sa batas, kahit man lang the practice in the Cordillera. Pag ikaw ay isang Cordilleran, andyan nga yung sinasabi nating lawa. Wag nating bukudan ang lahat. Adita ko bukudan nan gawis, nan amin. Parang kumbaga is, Anong ibig sabihin nun? wag nating ariin ang lahat. Wag nating Oo. ariin ang lahat. So it boils down to greed. I-share natin. Kasi may panahon naman, kung usapin ng tatakbo ka ng kapitan sa isang community, di ba? Practice in the past, pinag-uusapan sa community. O ikaw ngayon, sa susunod ikaw, pero dahil sa pagpasok na ng sahod, the benefits you get when you sit, parang ayaw mo nang umalis sa poder. Tapos kung pwede, dalhin mo na lahat, ang anak, asawa, pinsan or manugang or whoever is there para tumakbo sa ano't anumang mga posisyon. Parang kumbaga is, you can serve. Pwede na yung isa, wag na yung dalawa, wag naman na yung tatlo. Parang kumbaga na yan, that's already, parang kumbaga is sa loob ng isang sa loob ng isang pamilya. May kanya-kanya tayong task, responsibilities, di ba? Wag mo nang kunin lahat. Hindi mo naman pwedeng kunin lahat eh. Opo, ganyan You nga share po ang it. argumento ng ilan sa atin. Pero sa kabilang banda, meron ding nagsasabi na ano nga ba ang masama na ang mag-asawang go ang tatakbo dahil mas madali nga naman daw ang koordinasyon kung sakali pareho silang manalo sa Kongreso at sa pagka-mayor dito sa ating syudad. Yun po ang kanilang katwiran. It's another way of looking at things, kumbaga.
Historically, sa Cordillera, dalawang probinsya po ang na-identify na may dynasty. This is Apayao and And Abra. Abra. Sa Kalinga po, merong Slim Dynasty, pero ito po ay parang umuusbong pa lang. At sa Baguio ngayon, medyo all eyes on Baguio ngayon dahil nga Yeah. sinasabi nga nila na napipinto na mag-umpisa kung sakali po. I'm sure both Congressman Mark Go and his better half Sol Go have the purest of intentions, kumbaga. Mababait na tao po. Pero ito pong move na ito ay kaya pinag-uusapan dahil nagugulat ang mga taga Baguio na first time nga naman First time, kasi oo. na magkaroon ng dalawa mag-asawa na tatakbo ng sabay. So, hindi siya targeted attack sa kanilang mag-asawa. Nagkataon lang na ito ay unang beses na mangyayari because people might misconstrue that we are Against them. them But personally not. or Yeah. in other ideologies. Pero this is the fact. It's the first time that it's happening. That's why we are talking about it. So ito po ang katwiran. Bakit nga ba? Hindi naman masama daw dahil mas maganda nga kasi may koordinasyon kung sakali. Kung sa Inabuyog at sa Gabriela Women's Party, kasi ang advocacy natin ay we are against dynasty. Kaya Ito po ang tindig. We oo, are ito ang against tindi. dynasty. Kaya kung dito sa Baguio, sana naman huwag nating hayaang pamunuan tayo ng dinastiya. First time kasi ito At kung i-allow natin ito, mas mahirap siyang bakbakin sa mga susunod na eleksyon. Kaya ang pamumuno ng ating syudad, subsublat kumadayta hindi siya dapat imonopolyo ng isang pamilya. Ganun ang kulturang kinagisnan ko mula nung pumunta ako dito sa Baguio. Kaya sana, yun pa sana ang susundan natin, ang manaig dito sa Baguio. At huwag tayong papaloob sa isang syudad na kagaya ng mga ibang syudad na pinamumunuan ng mga dinastiya. We are against dynasty. Kaya pasensya na sa mga tatamaan ngayong eleksyon. Opo. Pero Talagang nagpapasing hindi yun- tabi tayo dahil nagkakaiba-iba talaga tayo ng ideologies. Lalo na hindi lang sa local issues, marami pang issues na talagang na-divide tayo. Pero kailangan pag-usapan at kailangan tumindig, magdesisyon kung nasaan ka. Tapos kung looking at the lessons ng mga communities, mga regions, mga na may mga dynasty family, nakikita naman natin yung effect, it breeds corruption talaga. Lalo na kung major positions yung hahawakan mo. Kumbaga, Nobody- proven. Oh yeah. Hindi mo na parang sasabihin, ikaw si mayor, si vice mayor. Siyempre, kung ano yung programang gusto mo, pagtutulungan ninyong yun yung implement. Tapos di siyempre, those are two major positions, being a congressman and a mayor. Siyempre, especially SOPA na siya yung aalis dyan sa pagiging congressman niya. Oo. Tapos di siyempre, Siya maraming mga questionable. At siya ang papalit kung Yes, sakaling well, naman. At DJ, yung city charter nga, pine-question ng marami. Naku, Kasi ibang hindi naman debate tayo, na naman tong hindi naman city tayo charter. naging bahagi. Masalimuot din Kaya ito, nga, oo, manang. pero yan yung isa Well. na itutuloy yan. Kasi itutuloy yan sa usapin pag kung sino man yung uupo dyan sa Kongreso. Kasi it's a major issue that affects the people of Baguio. Diba? At marami nga ang nagsasabi, napakarami ang may kakayahan para mamuno. Yes. Hindi lang naman Hindi lang iisang pamilya Oo. or hindi lang kwan. Parang Namonopolyo kumbaga, ang galing. So yan po ang isa sa mga mainit na issue, lalo na ngayon dito sa atin sa Baguio. Again, we're talking about it because it is a Baguio concern and we are open for all points of views here in the Breaking Point. Ganyan po talaga dapat pag may pinag-uusapang mainit na issue. Actually, marami pong napag-uusapan sa show na parang magandang pagdebatihan. Pero we're always open for the other side. At sana mabigyan tayo ng pagkakataon na maipalabas din naman ang kanilang pananaw.
Best example nga is, syempre, maraming tatamaan na naman. Marami Parang po. kumbaga yung dynasty, tignan mo, naging parang kumbaga kingdom nila. From the son, the father, the apo. Saang Parang lugar po kumbaga ito? Maraming hindi, areas oo, kasi na maraming ganyan area, eh. so hindi Huwag na natin pangalanan. Pero parang kumbaga, wag nating Hayaan. payagan na mangyari yun dito sa Baguio na kasi once it started, ano na yan, may possibility tuloy-tuloy na yan at mahirap mo nang bakbakin, mahirap mo nang alisin. Kasi yun nga yung usapin, isang major ano diyan, corruption. Tapos syempre, yung abuse of power, mangyayari at mangyayari yan. Tanggapin man natin o hindi. Kasi nakita naman natin kung saan Opo. yung mga dynasty na may ganyan na ang feeling nila, pag-aari na nga nila yung lugar nila. Yan po ang growing fear talaga. Yes. Na hindi mo maiibsan sa pangako. Dahil meron tayong mga lugar at communities na talagang nakawawa naman talaga. Dahil iisa lang pamilya ang nagre-reign supreme, kumbaga. At dito sa atin sa norte, maraming ganyan. Yes. Diyan talaga. Kaya huwag nating payagang the original Cordillera naman kasi hindi kasi yung ibang syempre Abra, they were influenced by the lowland, tapos ganyan din naman yung sa Apayao. Dito sa Baguio, sa Benguet, sa Mountain Province, sa Ifugao, sa Kalinga, huwag nating payagan. Parang huwag nating payagang masimulan kasi magiging na yan, tuloy-tuloy na yan. At syempre, magbabago na rin yung pagtingin ng ibang mga politiko o yung mga nandyan na once they're in dynasty, iba na rin yung magiging handling nila doon sa kanilang paninilbihan. Kaya parang, kung yung being sika nga may sanga igurot, siya nga may sanga igurot, kung natayo nga rin nga adita ko bukudan nan gawis. Marami rin naman tayong, marami namang iba na pwede. Oo. Parang kumbaga, ikaw ngayon, ibigay mo sa kanya sa susunod, pwedeng sa susunod sabihin mong pwede ba uli ako? Ganyan, wag naman yung sabihin mong pwede Sabay. bang ako na lang hanggang kwan, tapos after that, papasok ka na naman sa ibang posisyon. So ito ang Cordilleran Way. Oo. Parang kung sa ngayon, kailangan yata nating palakasin yung Cordillera culture. Ngayon nga. Nawawala po ba ito sa tingin nyo ngayon? Parang kung ngayon, pero syempre dito kasi sa Baguio, hindi lang mga Cordilleran ang nandito. Naging melting pot na po kasi. Kaya. Pero syempre, marami pa rin namang magandang kultura ang Cordillera. Yun nga, yung huwag nating let us not be selfish with the good. Kailangan din nating i-share yun sa iba at hindi lang tayo ang nakakaalam, hindi lang tayo ang magaling. Kaya huwag natin sanang imonopolyo ang pamumuno sa ating magandang syudad. Gaano po ba ka-importante ang kumbaga women's vote ngayong Mayo? Dahil ang women's sector daw po ay isa sa mga prime movers pag eleksyon dahil marami po tayo sa bilang kung tutuusin. Yeah. Ang problema po, hindi naman tayo nagpa-block voting, di ba? Hindi kagaya ng ibang grupo. Kasi we also live in a democracy. Hinahayaan natin magdesisyon ang bawat babae. Hindi uso sa mga advocacy groups ang block voting talaga. We can only advocate, kumbaga. Yeah. Yes. Kaya ganun ka-importante ang women's vote. Kasi kung sa bilang, mas marami talaga quantity. Kaya gawin nating, dalhin natin siya sa ating balota kung sino yung mga nararapat na may magandang track record para sa mamamayan, para sa kababaihan. Yun sana ang basehan natin para pumili ng ating mga pipiliin sa darating na eleksyon. Ang eleksyon natin ay Mayo 12. Marami pang mangyayaring events bago yun at isa dito ang ating Cordy Day, tama? O, kwento natin, magbigay tayo ng teaser kasi magkakaroon tayo ng separate episode para dito dahil involved ang ating mga kababaihan sa pag-prepare o paghanda para sa araw na ito. What is Cordy Day and ano ang significance na to? Pahapyaw lang dahil magkakaroon tayo ng separate episode para dito. Yung April 24 na Cordillera Day celebration,
na pinapangunahan ng Cordillera People's Alliance Yes. ay ipinanganak ito dahil sa pakikibaka ng mamamayang taga-Cordillera. Ito na ang At ito history ay- ulit. At ito ay, ito rin yung araw kung saan pinatay si Makliing Dulag. Kaya natin ito kino-commemorate. Oo, na pinatay siya dahil isa siya doon sa lumalaban dyan sa pagpapatayo ng Chico River Mhm. Dam Nung panahon nung na panahon yun. na yon. At di syempre, hindi lang naman siya kasi marami rin namang pinatay. Mhm. Kasi may panahon na tinawag na Makliing Memorial. Yes. Pero nakita na involved natin, idagdag natin yung iba pa, kaya nga naging Cordillera Day, celebrating the life, the sweat, the blood Mhm. of all the people na nagbuwis ng buhay para ipaglaban yung lupa, karapatan at rekurso ng Cordillera para hindi mapunta sa kamay ng iilang So ito ang puso kapitalista. ng ating komemorasyon Yes. sa mid-April. 24. Yes, 24-25. Naghahanda na tayo dito. Yes. Pagkatapos ng Women's Month, ito ang ating haharapin na next big event sa Cordillera, and I'm sure marami sa atin ang mai-involve dito at marami din ang mamumulat kung bakit nga ba natin sineselebrate ito. Ngayon po, dahil nakahabol tayo sa Women's Month, magbigay tayo ng ating panghuling mensahe, hindi lang sa ating mga kababaihan, pero sa ating mga kababayan dito sa Baguio na nakikinig at nanonood. Mula po muna sa Inabuyog, Metro Baguio. Mula sa Inabuyog Metro Baguio, maraming salamat sa panonood nyo sa programang hinost ni Ma'am Malen ngayong gabi at sana tuloy-tuloy nating pag-aralan kung ano yung esensya ng International Working Women's Month at kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa ring lumalaban ang mga kababaihan. Ito ay dahil sa marami sa mga karapatan ang kailangan pa rin nating ipaglaban dahil kung sa ngayon, yung mga ipinaglaban ng mga naunang kababaihan noon ay unti-unting hindi ulit binibigay o hindi nirerespeto. Kaya sa panahon ngayon, kailangan ulit nating pag-aralan at kailangan isulong ang karapatan ng mga kababaihan at mga mamamayan. Sa darating na halalan, di syempre, maging batayan sana yung track record ng mga tumatakbong politiko at mga plataforma nila na mga kamamayan. Yun sana ang ating basehan kung sino ang ating isi-shade sa ating balota sa darating na halalan. Yun lang po at maraming salamat. Alright, let's hear from women working for justice and peace in the Cordillera. Inuulit-ulit ko po para hindi ko rin makalimutan. JAPNet. And at the same time, regional coordinator ng Gabriela Women's Party List. Yes. Kaya sa aking mga kapwa-kababaihan, we are celebrating March 8. Palagi nating iniisip yung mga kababaihang nagbuwis ng kanilang buhay nung nakaraan, para makamit natin kung ano yung ating tinatamasa ngayon. Yung usapin ng sahod, trabaho, karapatan, yan yung major, actually, yan yung unang dahilan kung bakit nagmarcha ang kababaihan sa New York noong 1908 at tuloy-tuloy hanggang recognize yan ng United Nations noong 1911 hanggang 1977 na naging batas na inaprubahan yan sa United Nations. Tapos di syempre sa atin din nakita natin na sa pagkakaisa lang ng kababaihan nakakamit natin ang ating ninanais. Kaya sa darating na halalan, ako nananawagan na iboto pa rin natin ang Gabriela Women's Party List kahit sinasabi nilang ito ay leftist, ang mga nandyan ay aktivista. Sana ang tignan natin ay ang kanyang track record sa kanyang pag-upo sa Kongreso, ang mga isinulong niyang batas na naninilbihan o nagsisilbi para sa ating mga kababaihan at sa ating mga anak. Tignan natin
yung ating iboboto sana ay hindi nakadepende dahil sila ay gwapo, maganda, kung hindi dahil sila ay makababae, itinataguyod nila ang karapatan ng kababaihan, hindi nila pinapayagan ang karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Sila ay naninindigan sa karapatang pantao ng mamamayan at sila ay naninindigan na lahat na kamtin ang hustisya para sa mga biktima ng mga extrajudicial killing, yung mga nawawala at yung marami pang karahasan na nangyayari sa ating lipunan. Ngayon po ay napag-usapan natin ang significance ika nga ng ating March as a Women's Month, and it is the time that we reflect on the importance of women in the society, not only for March but of course the whole year round. Kailangan din po nating isipin ang ating role bilang babae para sa ating napipintong eleksyon, dahil ang karamihan ng issues na ating hinaharap sa ating komunidad ay talagang maapektuhan tayo at ang ating pamumuhay. Ang inaadvokasya lang po natin ngayon ay bago po tayo bumoto, tignan po natin kung ano ang track record ng mga organisasyon, mga tao, at of course, kung paano maapektuhan ang ating women's agenda. Now, we close March as Women's Month, and we're very lucky to have our two guests na talaga naman hindi matatawaran ang serbisyo sa ating komunidad. And it's a fitting end to a month-long activity that we have commemorated not only in our city, but also in the entire country. Women's Month is not only for March. Ito ay para sa buong taon, dahil hindi tayo tumitigil maging babae, hindi tayo tumitigil maging mamamayan, at napag-usapan nga kanina, we are also mothers, sisters, aunts, and our best friends to our friends. So, women play a central role in our society, and natutuwa po tayo na nabigyan tayo ng pagkakataon na pag-usapan ito sa The Breaking Point. Ako po si Malen Katahan, isang babae, at alamin natin ang ating karapatan. Maraming salamat po. Tapos din. Natapos.